Ka-Express, magiging seryosong laban ang nalalapit na tune-up game ng Gilas Pilipinas laban sa Macau Black Bears ngayong July 28. Kumakalat ngayon ang balita mula sa kampuan ng Gilas na mas lumalakas pa raw tayo kahit wala si Kai Sotto. Ito ay dahil sa mga tactical adjustments at ang mabilis na depensa na naging posible sa kanyang kawalan. Matagal ng obserbasyon na nahihirapan si Kai sa mga switches at off-ball screens at ang kanyang pagkawala ay nagbibigay daan para sa isang Gilas na mas agile at mas mabilis ngayon sa loob ng court. At ang pinakabagong video mula sa practice ay nagpapakita ng isang dominante at maliksing triple tower sa frontline. Sina Angela Kwame, AJ Edo at Junmar Fajardo. Ang kanilang pinagsama-samang lakas ay ginulat ang lahat. Lalong pinalakas ng pagdating ni Junmar Fajardo, Sergio Perez at Calvin Oftana na bagong PBA champions. Habang kumpirmadong maglalaro si Ange Kwame sa Macau Tune-Up, kailangan pa rin nating tutukan ang kanyang status para sa mismong FIBA Asia Cup dahil nananatili siyang naturalized player at hindi makakalaro kung nasa lineup si Justin Brownlee. Handa ang Gilas na ipakita ang kanilang bagong lakas laban sa mga imports ng Macau Black Bears tulad ni Kenton Millora Brown at huwag natin palampasin ang mainit na aksyon na to. Ka-Express, may isang seryosong mensahe na lumalabas mula sa kampo ng Gilas Pilipinas bago ang kanilang tune-up game laban sa Macau Black Bears ngayong July 28. Mas lumalakas pa raw tayo. Well, kahit wala ang ating higante na si Kai Sotto. Maraming basketball analyst ang matagal nang nag-observe na nahihirapan si Kai sa mga switches and off-ball screens sa depensa. Ang kanyang kawalan, dahil sa patuloy niyang pagpapagaling mula sa kanyang ACL injury, ay nagbigay daan para sa isang Gilas na mas agile at mas mabilis ngayon sa loob ng court na siyang nagbubukas ng bagong tactical na posibilidad para kay Coach Tim. Ang pinakabagong video mula sa practice ng Gilas ay nagpapakita ng isang dominante at maliksing triple tower sa frontline, sina Ange Kwame, AJ Edo at Junmar Fajardo. At ang kanilang pinagsama-samang lakas ay talagang ginulat ang lahat at nagpapakita ng isang pader sa ilalim na mahirap lusutan. Si Ange Kwame na muling nakikipag-ensayo sa Gilas ay kilala sa kanyang mahusay na rim protection at rebounding. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng verticality na kailangan para makapagsabayan sa mga mas malalaking player sa Asia. Si AJ Edo naman ay patuloy na nagpapamalas ng kanyang versatility at athleticism na siyang nagbibigay ng kakayahan sa Gilas na mag-switch ng mas epektibo sa depensa at maging mabilis sa transition. At syempre, ang pagdating ni Junmar Fajardo, ang reigning PBA Philippine Cup champion mula sa San Miguel Beerman, ay nagdaragdag ng hindi matatawarang karanasan, post-game dominance at rebounding prowess. Ang kanilang kombinasyon ay nagbibigay kay Coach Tim ng iba't ibang options sa frontcourt na siya nagpapahintulot sa Gilas na maging mas flexible sa kanilang depensa at opensa. At bukod pa sa triple towers, lalo pinalakas ang Gilas training camp sa pagdating ni Sergio Perez ng San Miguel Beerman at Calvin Oftana ng TNT Tropang Giga. Nasariwa pa sa kanilang matinding laban sa PBA Philippine Cup Finals. Ang kanilang presensya ay nagdadala ng bagong energy, scoring punch at championship experience sa kupunan. Si Sergio Perez ay kilala sa kanyang two-way play at abilidad na makakuha ng puntos sa iba't ibang paraan. Habang si Calvin Oftana ay nagbibigay ng versatility sa wing possession na may kakayahang mag-score at magdepensa. Ang mga video ng kanilang training ay nagpapakita ng mataas na intensity sa kanilang shooting drills, scrimmages at weight sessions na sumasalamin sa seryosong paghahanda ng kupunan. Ang Gilas ngayon ay mas kompleto at mas handa kaysa dati na nagtatayo ng matibay na pundasyon para sa kanilang nalalapit na laban. Well, Ka-Express, hindi lang basta tune-up game ang aasahan natin sa Gilas Pilipinas laban sa Macau Black Bears ngayong Lunes, July 28. Ito ay magiging isang seryosong laro at isang mahalagang test para sa kanilang bagong komposisyon, lalo na sa kanilang triple towers frontline. Ang laban na ito, ang huling pagkakataon para kay Coach Tim at sa kanyang staff na masuri ang chemistry ng kupunan at gumawa ng huling adjustments para sa FIBA Asia Cup 2025. Ang Macau Black Bears ay kilala sa pagkakaroon ng malakas na imports na kayang magbigay ng seryosong hamon. Sa kanilang roster, matatagpuan natin si Kenton Millora Brown o QMB, isang Phil-American big man na dati ring naging bahagi ng Gilas Pilipinas consideration. Kilala si QMB sa kanyang lakas sa rebounding at abilidad na mag-score sa ilalim at ang kanyang matchup laban kina Kwame, Edo at Fajardo ay magiging isang highlight. At bukod sa kanya, ang Black Bears ay meron ding iba pang matitinding imports at local talents na magsisilbing matinding pagsubok sa depensa ng Gilas.
Ang laban na ito ay magbibigay ng pagkakataon sa Gilas na subukan ng kanilang kakayahang mag-execute ng offensive plays laban sa isang foreign team at mapanatili ang kanilang defensive intensity sa buong laro. Ang paggamit sa kanilang newfound speed and agility na dulot ng mga adjustment sa lineup ay magiging critical para sa kanilang pagganap. So ngayon ka-Express, pag-usapan natin ang isang mahalagang detalye na kailangan nating linawin hinggil kay Ange Crame. Habang kumpirmado maglalaro siya sa Macau tune-up game, mahalagang malaman na malabong papayagan siyang lumaro sa mismong FIBA Asia Cup, maliban na lang kung hindi magagamit si Justin Brownlee. Ito ay dahil sa striktong alituntunin ng FIBA na nagpapahintulot lamang ng isang naturalized player bawat kupunan sa bawat torneo. At dahil si Ange Crame ay nananatili sa classification ng FIBA bilang naturalized player, at inaasahang si Justin Brownlee ang pipiliin ng Gilas para sa naturalized player slot sa Asia Cup. Limitado ang papel ni Ange Crame. Ang paglalaro ni Ange Crame sa Macau ay isang stratehikong hakbang upang mapakinabangan ang kanyang skill set sa tune-up at upang manatili siyang kondisyon, pero ito ay hindi indikasyon sa kanyang paglalaro sa Asia Cup. Patuloy din nating tutukan kung paano hahatiin ni Coach Tim ang playing time sa Macau tune-up, lalo na't kadadating lang ng mga players mula sa PBA Finals. At usapang NBA naman tayo ka-Express, mga Pinoy connections at ang kanilang pinakabagong balita. And speaking of international hoops, meron tayong mabilis na NBA update na may direktang connection sa ating mga kababayan. Ang ating Phil and Pride na si Jordan Clarkson ay formal nang lilipat sa New York Knicks matapos ang kanyang buyout sa Utah Jazz. Pumirma si JC ng 1-year veterans minimum deal na nagkakahalaga ng mahigit $3.6 million. Ito ay isang strategic move para sa Knicks na pinalakas ang kanilang bench scoring at inaasahang magiging mahalagang piraso si Jordan Clarkson sa kanilang rotation. Samantala, patuloy ang pagsubaybay ng mga fans sa pagaling ni Kai Sotto at ng kanyang NBA dreams. Bagamat out pa rin siya sa Asia Cup dahil sa kanyang ACL injury, masigasig siyang nagre-rehab at nananatiling committed sa kanyang layunin na makarating sa NBA. Bukod sa kanya, ang Pinoy-American sensation na si Jalen Green ay nasa bagong kabanata na rin ng kanyang career matapos lumipat siya sa Phoenix Suns bilang bahagi ng isang blockbuster trade. Nais ni Jalen Green na makatulong sa Suns na bumuo ng isang winning culture kasama si Devin Booker. Patuloy din nating tutukan ang mga promising fill-in prospects tulad ni Daylan Harper, ang number 2 pick ng 2025 NBA Draft ng San Antonio Spurs, at Jared McCain ng Philadelphia 76ers na unti-unting lumalabas ang galing sa pinakamalaking liga sa mundo. Abangan ang kanilang mga contract updates at kung sino pa ang magiging highest paid na Pinoy sa NBA. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.